Tatalakay natin ang isang nakalimutang bayani na tinalikuran ng kanyang mataas na posisyon para lang subukang pag-isahin ang buong Hilagang Luzon sa ilalim ng sarili niyang korona. Grabe ang ambisyon at tapang ng kwentong ito. Seksyong 1 ang mapaninlang na katapatan ni Andres Malong. Balikan natin ang taong 1660 sa Pangasinan kung saan napakahigpit ng pamamahala ng mga Kastila at naroon ang ating bida. Nakakagulat talaga ang kontrast sa buhay ni Andres Malong. Panlabas na anyo niya, siya ay isang maestro de campo. Kumbaga, siya yung kanang kamay ng Espanya sa bayan ng Binalatongan. Nakauniporme, tagapatupad ng batas, sinusunod ng lahat. Pero ang panloob niyang nararamdaman, ibang-iba. Araw-aram siyang nakakakita ng mga pang-aabuso sa mga kapwa niyang Pilipino. Kaya habang nangangiti siya sa mga opisyal na dayuhan, sa loob-loob niya, nag-aapoy na ang galit niya at palihim na siyang nagpaplano ng isang napakalaking himagsikan. Ngayon, baka itanong ninyo, saan ba nanggaling yung galit niya? Simple lang, sa polo y serbisyo. Ito yung sistema ng sapilitang pagtatrabaho kung saan walang awang pinupuwersa ang mga Pilipino na gumawa ng mga malalaking barko at magputol ng napakabibigat na kahoy sa kabundukan. Nakita mismo ni Malong kung paano ito nagdulot ng matinding gutom at pagod sa mga kababayan niya. Nakakadurog ng puso, di ba? Ang sistemang ito ang mismong naging mitsa para buuin niya ang kanyang mapanganib na plano. Hindi na talaga niya ito masikmura. Seksyong 2, ang mitsa at ang korona. Pagsapit ng Disyembre 1616, umabot na sa sukdulan ng lahat. Nagsimula ang lahat sa Binalatongan. Tandaan niyo ang lugar na yan, Binalatongan, at pakinggan niyo ito. Hindi lang ito basta riot o gulo sa kalsada kung saan pinatay nila ang mga malulupit na opisyal. Hindi, may napakagranding vision si Malong. Gusto niya ng total independence. Sa harap ng kanyang mga kababayan, buong tapang siyang sumigaw, "Hindi na tayo alipin ng Espanya, tayo ay isang malayang kaharian." Tapos, ginawa niya ang isang bagay na sobrang wild. Matapang niyang ideklara ang kanyang sariling bilang Hari ng Pangasinan. Grabe, diba? Ramdam niyo ba yung bigat ng titulong iyon? Hindi gobernador, hindi pinuno ng mga rebelde, kundi isang ganap na hari? At ito ay malinaw na nagpapakita na hindi lang siya basta nangako. Bumuo siya ng aktwal na gobyerno. Nagtalaga siya ng sarili niyang mga general, naglagay siya ng mga bagong lokal na opisyal at nagpakilos ng libu-libong tapat na mandirigma. Hindi lamang siya isang rebelde na may hawak na itak, naging isa siyang estadista na bumuo ng functional framework ng isang malayang nasyon. Siyempre, hindi siya nakontento sa Pangasinan lang. Binuo niya ang kanyang ambisyosong stratehiya, ang kampanya sa Hilaga. Unang hakbang, pinadala niya ang mga tauhan niya sa Ilocos, ikalawa sa Cagayan, at ikatlo sa Zambales. Ang plano niya, sakupin ang buong Hilagang Luzon. Nagpadala siya ng napakaraming mandirigma para literal na buwagin ang pundasyon at kapangyarihan ng Espanya. Section 3, ang nakamatay na ambisyon. Kaya ang mahalagang punto rito ay, paano naging mitsa ng pagbagsak niya ang mismong pangarap niya? Isipin niyo, dahil nagpadala siya ng libu-libong tropa para sakupin ang malalayong lugar, halos walang natirang magbabantay sa sarili niyang balwarte. Masyado niyang binanat ang puwersa niya. Tuluyang humina ang depensa ng mismong Pangasinan. At ang masaklap pa nito, eksaktong sa panahong ito nakarating sa mga Kastila sa Maynila ang balita tungkol sa kanyang bagong kaharian. Naiwan silang walang kalaban-laban sa bahay nila mismo. Seksyong 4, pagkakanulo at pagbagsak. Nang makatulog ang Maynila, agad silang naglunsad ng malawakang ganting salakay. Napakabilis at napakalungkot na mga pangyayari. Disyembre 1660 nang sumiklab ang himagsikan dahil nga ubos na ang kanyang mga mandirigma. Pagsapit ng Enero 1661, napilitan si Malong na umatras pataas sa mga kabundukan para magtago. At alam niyo kung ano ang pinakamasakit? Ang mga taong mismong pinagkatiwalaan niya sa kanyang inner circle ang nagkanulo sa kanya. Pagsapit ng Pebrero 1661, nadakip siya sa Binmalay, ibinaba siya sa Binalatongan at doon binitay sa harap ng publiko bilang isang malupit na babala. Isipin niyo yun, 3 buwan lang itinagal ng buong kaharian niya. Section 5, ang aral ng kasaysayan. Paano natin naalaalahanin ang kwentong ito ngayon? Bagamat maikli lang ang naging paghahari niya at nauwi sa trahedya, napakalaking respeto ang dapat nating ibigay kay Andres Malong.
Pinatunayan niya na kaya nating mag-organisa ng sarili nating gobyerno at hukbo ng maaga sa ating kasaysayan. Siya ay isang simbolo ng pag-asa, nag-ambag ng likas na tapang at ambisyon, pero naging biktima siya ng sariling maling kalkulasyon. Ipinapakita nito na sa laban para sa kalayaan, hindi sapat ang tapang lang. Kailangan mo rin ng matibay na pagkakaisa at isang bulletproof na strategiya. Kaya bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Naging masyado lang bang ambisyoso si Malong dahil gusto niyang sakupin agad ang lahat? O sadyang hindi pa lang talaga handa ang panahon para sa kanyang pangarap? Nakakapag-isip, di ba? Maraming salamat sa pagsama niyo sa pagsusuri nating ito at sana ay nag-iwan ito sa inyo ng panibagong pagkamangha sa ating mga nakalimutang bayani. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.